muna side to side para mabilis. Galaw nyo tapos pagitnaanin nyo. Pabungkal. Patapos na tayo. Kaya ipapakita ko lang sa inyo. Yan, sarap mag-exercise. Next, trabaho natin. Gagawin natin yung gate. Morning mga ka-farmers, ka-aggressive PH teams. At ito, kaakyat natin, naglinis tayo saglit dyan sa likod. At mag-start na tayo. Magtapas muna, mag-exercise bago ayusin ito. Yung ayusin natin ay itong pintuan. Bali yan yung magiging pintuan. At ito yung malapad na pintuan pag nagpasok ng pits at naglabas ng baboy. Dito, tao lang. O sakto. Pag may bisita ay makakalilim muna dyan. Yan na yung palay natin sa edad na magpo 47 na. Panicle initiation na po yan. Bubuo na ang uhay sa loob ng stock yan. Ikunin natin yung holder at papakita ko lang sa inyo yung ating trinatrabaho. Ayan, kapag pakain na rin tayo. Hello, good morning. Kumain na mga yan ang design ng figure natin. May sisikatan ng araw hanggang alas 9. Yan. Doon sa loob madi-disinfect. Kaya tinanggalan natin ng mga yan, ng mga bawasan pa natin para may natural disinfectant yung kulungan po natin. Ayan na yung palay natin. Mapapansin nyo, nakapantay na sa bakod. Ayan. Powered by YM. Tapos yung damo dito, ayan, nakita nyo may dinaanan na ako dyan. Ay, kung na. Tawag doon. Nalinisan na hanggang dito. Yan. Ayun pala, naalala ko. Kunin natin yung, may mangga rin tayo dito na bayabas. Ito yung kinuha ko dyan sa likod. Buti dumaan ako dyan. Baka makalimutan natin. Baba muna natin dyan. At magtrabaho tayo. Yan o. Sa likod lang yan. 1, 2, 3. Nakuha natin yan, sayang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganda na. Nakapantay na sa bako. Yan yung LP 908 natin na hindi nagamitan na ng abono since 1 days after transplant to present hanggang ngayon. Wala pa tayong ginamit na abono at lason. Ayan, iakyat natin saglit. Yan, palay natin ay napakatigas habang nagdadamo po tayo dahil hindi siya malapad yung dahon. Tatamaan, mas mabilis tamaan, lalo ang hybrid. Na kahit yung inbred, kung masyadong hindi normal yung paglaki niya, nag-over sa nitrogen, malapad yung dahon. Dahilan na nag-over sa nitrogen ay magkakasakit yung dahon. Unlike sa natin, protocol natin ngayon sa pag-iwas ng inorganic fertilizer. At tignan nyo naman yung planting height kung talagang masustansya dito sa likod. Ang planting height nya, kunin natin plug leaf shape yung pinakamataas hanggang dibdib. Ito yung iba dito na hanggang dibdib na parehas. Kita nyo ba? Inipit ko hanggang dito. Walang imposible sa napakasustansyang lupa. Gawan nyo lang. Ayan, ginagawan natin paraan. Hindi tayo magpapalugi sa agritipid PH. Hindi po yan magpapalugi. Kaya meron na yan, yung patiner natin. Para masuportahan. Ayan na, yung 47 days. Kabilis buminat. Okay, pause muna para makita nyo yung trinatrabaho natin. Kunin natin yung tabas. Ayan, yun yung tabas ko. Pause. Sabi natin, ayun. Ikatlong top dress na. Nag top dress na may hamog. May hamog yung ay nag top dress sila. Masusugatan po yan. Okay. Yan yung pangalawang abono na nila. Pero hindi pa rin napantayan itong palay po natin. Yung base sa LCC. Hindi pa po napantayan. Yan. Nakapag-abono na sila. Dating gawi pa rin. Ang lapad na ng dahon ng palay. Nag-abono ng may urea ay talagang wala tayong magagawa kundi magkakasakit yung kanilang palay. Dito na tayo. Ayan natabasan ko na yan. Pansin nyo. Kalinis. Yan yung normal na paglaki ng palay na dinagamitan na ng abono.
since day 1. Tanggalin natin to. Ito yung naililipad sa hangin. Hop. Ito lang tinatanggal ko kanina. Lilipad sa hangin kasi ito mapino, walis-walis. Yan na, hindi po yan nakasuma. Ganyan yung may tatamaan man yan sa gilid kung lalapad yung dahon. Kahit pa hindi humangin, tatamaan po kayo ng bacterial leaf streak at bacterial leaf blight. Ikikuan natin para hindi makuan ng yan, para makita nyo yung trabaho natin. Kalimutan ko yung kuan. Yan na yung palay natin para gaganda naman yung gilid. Okay, patras sana mas mabilis. Patrasan natin para makita nyo lang, ha. Yung ginagawa natin, ito na lang. Tapos na itong side, yun na lang po. Tabas na to. Hindi na natin iaangat to. Pagkain na yung palay at may halumigpig. Ito sa gilid. Wala na ang gagawin. Malalaki naman na yung palay. So, ganyan lang kung mataas yung pilapil. Mababa kasi dito sa kabila. Hindi tayo mangangawit. Ganyan lang kabilis. Patubig na kayo, pag PI na yung kanyo, mas maganda, mas maraming tubig. Taasan nyo na sa, kung irrigated naman kayo, taasan nyo na sa 5 to 7 cm or 3 inches. Lalim, kung kaya nyong paabutin sa 3 inches, lalim ay mas mainam. Kung nasa panicle initiation, panahon ng pagbuo ng uhay sa stock para hindi kayo mabitin sa tubig. Kung deep well kayo, lalo't wala namang presyo, EWD pa rin. Sa mga irrigated, kung dami naman tubig, lagyan nyo na ng maraming tubig yung inyong palayan para maiwasan nyo rin yung sisira sa puno. Diba, napakatigas ng palay po natin, parang naabunuhan. Sa pangit na lupa, hindi nyo maabot yung ganyan. Kahit sa 10 bags na abono, yung parang palay po natin na sinuportahan lang ng Yieldmore at nagpabaon nung paupo nakamix sa soil yung in-incorporate natin. Magbibigay sana ako pero patunayan na natin hindi na. Magtatapress sana tayo, pabaon. Pero nakikita natin may sapat na potassium. P, konti lang naman yan P. Kailangan potassium may sapat. Bakit? Antigas yung palay po natin at hindi nagkakasakit. Dun yung kan. Tapos may sapat na N na hindi naman sumusobra dahil hindi rin nagkakasakit. Pero base sa LCC, naabot natin yung para sa hybrid. Okay, cut. Sharing is caring. Ganun lang ang magsaka, napakasimple. Gumawa ng paraan
Para makatipid, hindi yung gumawa ng paraan para gumastos yung amo ninyo. Yung mga taga-saka dyan. Or yung amo naman, gumawa ng paraan para bira ng bira. Hindi nagre-reading sa LCC ng palay. Hindi marunong readingin. Hindi inikutan, ay hindi po kayo makakatipid. Bitaw kayo ng bitaw, parang wala sa timing. Bitaw ng bitaw. Ay hindi po yon tamang paraan ng pagsasaka, kundi pag-aksaya ng mga gastos. Lalo ang pinagdadaanan natin ngayon, 7 to 11 pesos per kilo. Hindi pwede ang ganyan na teknik na po, na bara-bara. Ay kailangan nating magtipid. Kung maka 150 per hectares tayo dito, tinalo na natin yung kahit pa umani tayo noong nakaraang dry season ng 11.68 metric tons per hectares. Matatalo po yon kung pagbabasehan natin yung ipaibenta natin sa presyo na ganito nangyayari sa wet season. Ay mas malaki ang kikitahin po natin ngayon sa pagbawas ng chemicals at inorganic fertilizer. At ang maganda niyan, pakinabang sa lupa po natin yung pamamaraan natin. Pinaganda natin ulit yung soil natin, pinarami yung microbes, pinarami yung organismo para mas madali ang pagsasaka. Papunta na po tayo sa natural farming system. Maraming salamat. Cut. Good morning mga kakrisma. Yan, patapos na tayo. Bukas ulit. Doon naman banda. Tapos na natin yung gitna. Tsaka dito banda. Ayan na yung palay natin natigasin. Okay. Ulitin natin. Since 1 days after transplant, walang abono at chemicals. Lason. Anong mga chemicals yon? Herbicide, pamatay damo. Insecticide, pamatay insekto. Fungicide, pamatay fungus. Bactericide, pamatay bakterya. Wala po tayong ginamit. Okay, yung palay natin ay sakto lang na hindi malapad yung dahon or matigas. Dito na tayo para makita nyo. Saan na yung stand? Teka, kunin natin stand. Kunin natin stand. Ang sinuport natin dito, ulitin natin, puntahan yung YouTube channel ako, Agritipid PH. I-search nyo sa YouTube. Mag-appear po yan. Yan lang yung Agritipid PH. Agrip tips at nagtitipid. Yan ang ibig sabihin po niyan. PH. At yan, makikita nyo dyan yung protocol. Ang sinuport natin ay yun, Yield More Natural All-Purpose Foliar Fertilizer na soil spray, 2 times soil spray. Itong 15,000 square meter, 1.5 liters lang ang nagamit po natin dahil matipid yung ginagamit natin mga battery sprayer. Dito natin install. Yun lang yung nagamit natin. Puntahan nyo na lang. At sa foliar naman 2 liters, 5 to 6 lang ang nagagamit po natin. Pasensya na, nag-iba yung direction. Ilayo pa natin, hindi makikita. Ayan, pagkuhan ko, yan, ipaside natin. Yan, paside na lang na ganyan para makita. Nako, pasalubong. Kita nyo ba? Yung paglilinis na, ibaba pa natin, yan. Yan, para makita nyo yung ginagawa ko, paano maglinis ng pinapil na wala nang sisibol. Last na to. Ang linis yan hanggang dun sa dulo. Talagang tanggal. Talagang ipapakain ko to dun sa lupa. Maganda ko malapad yung pilapil, pwede mong babaan. Pag masikip kasi yan, hindi mo makukanto, mahaba yung handle. Kaya sakto, ang ganda na palapad natin. Ito, pilapil natin dito sa gitna, napakaganda. Umikot at pang-trap natin sa tubig. Tingnan nyo, hindi pa napuno. Na-trap na, pero ang lalim niyan. Nasa malapit ng map 3 inches. At cm. Sinasagad na natin. Tapos muna, side para mabilis. Ang galaw nyo, tapos pagitnaan ninyo.
Abungkal. Patapos na tayo. Kaya ipapakita ko lang sa inyo. Yan, sarap mag-exercise. Next, trabaho natin. Gagawin natin yung gate. Yan na last na to, nagtabas. 3 times tayo nagtabas. 2 times yung vegetative stage. At isang beses ngayong reproductive stage. Ang kunat nitong kun. May makunat na damo. Linis na. Kaya di na natin iaangat yan. Malalaki na yung palay. Pagkain na lang nung kanyan. Pagkain na lang nung palay at may halumigmig. Parang magiging mulching na lang sa gilid. Ayan na. Kita nyo ba? Pus nga. O yan. Paalis na tayo. At yan na yung palay natin. At lininisan. Tignan nyo. Kung gaano kalinis. Ganda niyan. Sarap mag-exercise sana na. Ganda niyan. Okay, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Go lang ng go. Gumawa ng paraan para makatipid. Hindi gumastos ng gumastos at ikalulugi po ninyo. Ipa-stable muna natin yung presyo ng palay bago tayo i-hit ulit yung matataas na ani na gaya ng inanin natin dry season sa LP 2090 11.68 metric tons. Okay, maraming salamat. Dito banda yung ano, di ba mas matangkad na kung ano yung mas malalim ngayon na portion sa inyong sakahan. Nababalaho yung harvester at combine harvester, mas malalaki yung magiging palay doon at yan yung resulta, walang kwentong barbero. Okay? Ang laking tinipid natin ngayon sa foliar. Okay? Halos wala na tayo. Atin naman yun. Foliar. At pwede nyo rin gawin yun. Importante yung kung pangit yung lupa ninyo, ulitin natin. Mag-time na para mag-ipon kayo, mag-alaga at mag-ipon ng manure para hindi kayo tuluyang susuko. Maraming salamat. Na napaka-strong na, tayong-tayo na. Ang tigas. LP 908 ng Pro Agriseed Corporation. Ayan, matindi yung pinagdadaanan natin ngayon. Halos wala pang pagbabago sa presyo, kundi pabagsak pa. May 7 pesos na. Kung dati 10 pesos pa lang yung problema natin, tapos naging 8 pesos. Ngayon may nababalitaan pa tayong 7 pesos na. Ayan. Okay. Yan na yung palay natin. Expected nyo, hindi tayo tatamaan ngayon ng bacterial leaf streak at bacterial leaf blight. Dahil yan yung pamamaraan natin ngayon ay sobrang pagbawas ng Ingor Organic Fertilizer. Ayan. Kaya may upload siguro ako mamaya at diniscuss ko kahapon pa dyan. Yung magiging initial na protocol natin para sa dry season na halos pagbawas ng 80% na. Papunta na po tayo sa organic farming. Kakayanin na, halos kinakaya na. Base sa linagyan natin ng manure doon, ay na-improve na habang lumalaki ang palay. Tumatangkad, tumitigas na, tayong-tayo na, ay gumaganda. Halos nag-i-slanting na. Kasi palabas na rin yung mga plug leaf shift. 5, 6. Sobrang kumapakapal na at mukhang kakayanin natin na yung diskarte. Next cropping. Yan yung tinabasan ko at hindi pa natapos. Yan, dito naman sa sunod, ang lalaki na. Kagad, ganyan ka sustansya yung Ayan, natabasan na natin dito. Ganyan ka sustansya yung YM natin, dahil nga kung napupulyar tayo pa ganyan, nakukuhan din yan. Tawag doon na pupulyar din niya ang gitnang pilapil, kaya kabilis din sumibol. Ngayon, kinuha natin yung tubig naman, doon naman, pero may umagas pa rin dyan kasi
Halos isang araw sila ngayon dyan. Ang gagawin ko na lang, ako na lang ang magkocontrol. One day ulit dyan, ipapapunta ko rin sa kanila ulit. Yan na, palay natin. Planting height natin, kuhang-kuha natin sa kon lang. Ginamit natin inorganic yung planting height niya na. Kahit yung hanggang baywang lang, pero baka lalagpas pa yan. Ayan na yung palay natin na inbreed. Ang lalaki ng puno. Tignan nyo, yan yung 1 feet by 1 feet. Tignan nyo yung tubig ay meron na ito, natabasan na natin yan, pati yun, pati dito. Tignan nyo yung planting height ayan na, lumalabas na yung mga plug leaves, ang lalaki. Malalaki yung lalabas na kon dito, yan na yung stick natin. Malalaki yung lalabas na uhay po nito. Abangan natin. Napaka-healthy. Bukang-buka. Mauunang kon to. Lalabas ang uhay kaysa dito. Kalalaki. Kaya yan, sinasabi ko sa inyo, gusto nyo pabukain yung palay ninyo na hindi ginagamitan ng 2,4-D. Yung normal na pagbuka at malalaki, hindi nababansot, ay lagyan nyo ng sapat na espasyo. Okay, yan, tignan natin at i-refine pa natin ito. Kung yung nyari makita natin na may halo pa, ay tanggalan pa natin hanggang mapuro po natin. Okay, ayan yung planting distance natin na 30 by 25, nanliit na. Okay, kita nyo naman. Okay, gumagawa pa rin tayo ng paraan para ma-reduce yung gastos sa pinagdadaanan po natin. Kung wala pa rin pababaw, ulitin natin. Ang dami nating paraan para paliitin yung gastos at may kita pa rin. Maraming salamat. At yan, nakakombine na rin. Ang ganda, mag-combine kayo ng manukan or para hindi nyo nabibilhin. Para sarili nyong manure or piggery farm. Mabilis lang mag-ipon ng dumi ng baboy. Kaya napakasustansya. At base sa nakikita natin, wala tayong kakulangan sa NPK. Kahit sa K, wala pa dahil napaka-strong. Tigas na. Napakatigas na yung ating palay. Patigas na yan hanggang pabuting. Yung bibilog na ay tigas na at bumibinat na yan. Mabilis na buminat. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Laban lang. Huwag problemahin. Dapat yung stress ang mga problema po sa atin. Ang dami na